Nang sumunod na mga araw, nagkaroon ng pagsusulit ang mga mag-aaral ni Nube at laking gulat ng magkakaklase nang makita na nakakuha si Miki ng perpektong score. Maging si Nube ay nagtataka kung paano iyon nangyari pero napangiti na lang siya nang lumapit si Ritsuko para batiin siya dahil ibig sabihin ay magaling umano siyang guro kaya nakakuha si Miki ng perpektong score. Maya-maya pa ay biglang ipinatawag ng principal si Nube para tanungin tungkol sa nalaman nito na ang isa umano sa kanilang mga estudyante ay namataang tumatambay sa mall pagkatapos ng eskwela. Bilang elementarya pa lang ang kanilang mga estudyante ay mahigpit na nilang ipinagbabawal ang tungkol doon kaya naman agad na umaksyon si Nube. Pumunta ito sa Daomori Town Center Street pero nang makita sa isang claw machine ang maliit na figurean ng crush niyang si Ritsuko ay agad itong naglaro para makuha iyon at doon na naubos ang kanyang oras. Dapit hapon na nang makukuha na sana ni Nube ang maliit na figurean at napasama na rin ang figurean ni Yukame, ang dalagang nagkakagusto kay Nube. Gayunpaman, dahil tinangka niyang makuha ang figurean gamit ang kanyang Oni no Te, nagulat siya sa hiyaw ng isang babae na nakakita sa kamay niya, kaya sa huli ay hindi rin siya nagtagumpay. Habang nadidismaya ay biglang nilapitan ni Makoto at Kinida si Nube upang itanong kung ano ang ginagawa doon ng guro. Ngunit, agad na ibinalik ni Nube sa dalawang bata ang tanong at sinabing bawal ang mga ito doon. Samantala, sa kabilang banda ay napansin naman ng guro si Miki kasama sina Kyoko Kimura at Hiroshi. Isinama ni Miki ang tatlo patungo sa kinaroroonan ng isang babae na siyang nagturo sa kanya ng mga sagot sa pagsusulit. Habang kinakausap ang babaeng manghuhula, lingid sa kaalaman ng apat na sinundan sila ni Nube para alamin kung anong pakay nila doon. Nakita ng guro ang mga pinakawalang kodegitsu ng manghuhula. Ayon sa babae, kaya ng mga kodegitsu na makita ang mga bagay na nasa malalayong lugar, mabasa ang damdamin ng isang tao, o mahulaan ang magiging lagay ng panahon. Sa pamamagitan ng pito ay natatawag pabalik ng babae ang mga kodegitsun, at doon na nito ibinigay ang hiningi ni Miki na sagot sa pagsusulit, at nasagot na rin nito ang itinanong ni Kyoko at Kimura. Pagkatapos ay naningil na ito ng tig 500 yen bawat isa, ngunit nagtaka si Hiroshi kung bakit hindi nasagot ang tanong niya na kung sino ang mapapangasawa ni Nube. Napaisip din ang babae kung bakit hindi pa bumabalik ang isa sa kanyang mga kodegitsun, nang biglang magpakita si Nube na hawak iyon. Kinwestiyon ni Nube ang babae kung bakit ito may hawak ng kodegitsun, ngunit sa halip na sumagot ay nagalit lang ito. Sinabi ni Nube na para makontrol ang mga kodegitsun ay kinakailangan ng sapat na kapangyarihan dahil kung hindi ay maaaring hindi iyon makontrol ng isang tao. Gayunpaman, sa halip na makinig ay pinodaganan lang ng babae si Nube sa isa sa kanyang mga kodegitsun at pagkatapos ay umuwi na ito. Doon sumalubong kay Izuna ang napakarami pang mga kodegitsun at ang isa ay bagong panganak pa, habang sa daan ay iniisip naman ni Nube na magkakaroon ito ng problema sa pagkontrol sa mga iyon. Kinabukasan, muling pamwesto doon si Izuna para manghula at kumita ng pera, at muli rin itong binalikan doon ni Nube. Nalaman ng guro na si Izuna ay ipinanganak sa isang Itako home at tumakas ito sa kalagitnaan ng pagsasanay sa Itako at bumaba sa Tokyo. Aminado si Izuna sa kanyang mga ginawa pero natawa pa ito at sinabing siya ay magiging espiritista sa Tokyo at magiging kilala at mayaman. Sinubukan ni Nube na pabalikan si Izuna sa pagsasanay pero hindi nakinig ang babae at sinabing huwag siyang diktahan sa dapat niyang gawin. Pagkatapos ay umuwi na si Izuna, ngunit nadatnan nito ang mga kodegitsu na nag-uumpukan sa isang sulok na tila may kinatatakutan. Nilapitan niya ang mga ito at doon na lumitaw ang bagong panganak na kodegitsun. Sinubukang alamin ni Izuna kung ano ang espiritual na kapangyarihan nito pero sa halip ay sinaktan lang siya nito. Dahil doon ay umatake ang ilang kodegitsun pero wala ang mga iyong nagawa. Nakaramdam ng takot si Izuna dahil iyon ang unang beses na nangyari sa kanya na hindi niya napapasunod ang kodegitsun. Lumabas ang itim na kodegitsun at sumapi sa isang tao na siyang naging dahilan para katakutin ito. Napagtanto ni Izuna na ang pagsapi ang kapangyarihan yon kaya agad siyang kumilos para hulihin iyon. Hinabol niya ang kodegitsun hanggang sa makarating iyon sa lugar na maraming tao, at doon naghasik ng kaguluhan. Sinubukan itong kontrolin ni Izuna pero bigo siya at siya ang sinakmal nito sa pamamagitan ng pagsanib sa higanteng pugita. Gayunpaman, nailigtas naman ni Nube ang babae, at saka pinalabas ang Demon Kodegitsun para hulihin at ibalik sa kulungan. Sa huli ay nagtagumpay naman si Nube kaya humingi si Izuna ng tawad sa guro at hiniling pa na maging tagasunod siya nito. Makalipas ang ilang araw, tulong-tulong ang mga estudyante ni Nube sa pagtutulak ng kanilang mga kagamitan para manalo sa sinalihan nilang paligsahan sa darating na pagdiriwang ng anibersaryo ng Daomori Elementary. Nang makaramdam ng pagod ay naupo muna si Makoto sa gilid ng malaking bato na ayon kay Kyoko ay lugar din noon ng mga manlalakbay para magpahinga. Tinakot ni Kyoko si Makoto pero siya pa ang naunang mapasigaw nang magpakita ang mga manlalakbay na namayapa na. Para maintindihan ng mga bata, sinabi ni Nube na hindi espiritu ang mga iyon kundi mga alaala ng bato, sapagkat ang mga alaala umano ay nananatili sa mga lumang bagay tulad nyon.
Kinabukasan ay dumating na ang araw ng pagdiriwang. Habang wala pang seremonya ay bumili muna si Nubei ng paborito niyang takoyaki pero nang isusubo niya na iyon ay bigla iyong nagyelo dahil sa pagdating ni Yukamei. Niyaya ng dalaga ang guro na mag-date sila pero dahil umiiwas si Nubei na mapag-usapan sila ay tumanggi ito sa dalaga. Gayunpaman pinilit pa rin ito ni Yukamei at isinama pa sa nakapwestong manghuhula. Ngunit nang makita ang isang Kodegitsun ay nalaman ni Nubei na ito pala ay si Izuna. Bago pa man magtalo ang dalawa ay niyaya na ni Yukamei si Nubei palayo nang biglang mapatili ang mga estudyanteng babae nang makita ang guro. Sinabi ni Nubei na ganon siya kasikat pero ang totoo ay si Tamamo naman ang tinilian ng mga ito. Muling nakaramdam ng inis si Nubei nang makita ang pagbabalik ni Tamamo nang bigla silang lapitan ng principal upang bisitahin kung ano ang inihanda ng klase ni Nubei para sa festival. Pinagpawisan ng bahagya ang principal nang makita na isa iyong haunted house pero hindi na siya magtataka dahil kay Nubei iyon. Ngunit pagpasok nila sa loob sa halip na matakot ay nagtawanan pa ang tatlo dahil sa hindi nakakatakot na itsura ng mga bata, bagay na ikinainis naman ng mga ito kaya pinalabas na nila ang tatlo. Samantala, sa labas ay tatlong barumbadong magkakapatid ang dumating at nanggulo sa mga pwesto. Pinasok rin ng mga ito ang haunted house pero wala rin ang mga itong ibang ginawa kundi ang manggulo. Dahil doon ay sinigawan ni Hiroshi ang mga ito na tumigil na pero sa halip ay sinaktan pa ng mga ito ang mga bata. Nakarating kay Nubei ang tungkol sa ginawa ng tatlo, at maging si Tamamo ay nainas sa mga iyon. Gayunpaman sinabi ni Nubei na dahil estudyante niya ang mga bata ay siya na umano ang bahala sa tatlo. Gamit ang Crystal Orb ay hiniling ni Nubei na maging totoo ang haunted house. Habang patuloy na nang aabala ang tatlo sa klase ni Ritsuko ay dumating sina Hiroshi upang papuntahin ang tatlo sa kanilang haunted house. Dahil maloko ay pumayag naman ang tatlo at mayabang pang sinabi na sisirain muli nila ang haunted house kapag hindi tumalab ang pananakot sa kanila. Ngunit pagkapasok pa lang ay pinutak na agad ang mga ito ng iba't ibang mga espirito kaya nakiusap ang mga ito na palabse na sila doon. Tinakot din ni Miki at Tamamo ang tatlo hanggang sa mapaihi na sila sa kani-kanilang mga pantalon. Ngunit ang totoo ay video lang pala na mula sa Crystal Spirit ang nakita ng magkakapatid at nakaupo lang pala ang mga ito sa labas ng haunted house. Sa sobrang takot ay tumakbo na palayo ang tatlo at natawa na lang ang mga estudyante sa mga ito. Pagkatapos ng naganap na festival ay balik normal na sa Daomori Elementary. Sa library, habang may kausap ay napansin ni Noriko ang isang babae na nagbabasa ng libro, ngunit pagkaalis ng lalaki ay bigla na lang ding nawala ang babae sa kinauupuan nito bagay na ipinagtaka ni Noriko. Agad niya iyong ikinwento kay Nubei pero batid pala ng guro ang tungkol sa babae na nagngangalang Fuyori. Ngumiti pa ito at sinabing mabait naman iyon at hindi nananakit kaya wala umanong dapat ikatakot si Noriko. Bumalik si Noriko sa library at dumating doon si Ritsuko upang ipasunog ang mga luma at sirang libro. Bilang mahilig magbasa ay nang hinayang si Noriko. Nang sumunod na araw, sa silid-aralan ay muling nagpakita kay Noriko ang batang babae. Tinanong niya si Shizuko kung nakita rin ang babaeng nakasuot ng pulang jacket pero nang sabihing hindi ay binaliwala niya na lang iyon. Maya-maya pa ay nagpunta si Shizuko sa palikuran para kumuha ng tubig at doon na nito nakita si Fuyori. Naalala nito ang tinanong ni Noriko kaya inisip nito na baka iyon ang tinutukoy ni Noriko nang bigla itong magulat at matigilan. Sa silid-aralan ay nagtaka si Sato kung bakit hindi pa bumabalik si Shizuka kaya naisip nito na sundan iyon, ngunit pagdating sa palikuran ay wala naman si Shizuka, hanggang sa may biglang tumawag sa pangalan niya mula sa kanyang likuran. Maging ang naglilinis na sina Kimura at Eiji ay pinagpakitaan din ni Fuyori. Samantala, nagtaka naman sina Kyoko kung bakit pati si Sato ay nawala na rin kaya sinundan nila ang mga ito sa palikuran. Naisip ni Miki na parang may kakaiba nang biglang magpaalam si Noriko at sinabing kailangan niya nang bumalik sa library. Habang naglalakad sa pasilyo ay nakita niya muli si Fuyori mula sa bintana kaya nagmadali siya para tingnan iyon ng malapitan pero bigla na naman iyong nawala. Sina Hiroshi naman na naghihintay kina Kimura at Eiji ay nagtaka na rin kung bakit hindi na ang mga iyon sumunod sa kanila kaya hindi tuloy nila masimulan ang laro. Sinubukan nilang hanapin ang dalawa pero tanging sapatos lang ng mga iyon ang natagpuan nila. Dumating sina Kyoko at Miki at sinabing nawawala rin sina Shizuka at Sato. Dahil doon ay agad nilang ipinaalam kay Nubei ang tungkol sa nangyayari at sinabing malamang ay kagagawan iyon ng multo. Tahimik lang si Noriko sa faculty dahil may pilit itong inaalala tungkol sa pangalan ng mga nawawala. Nagsimula na sina Nubei sa paghahanap sa mga batang nawawala dala ang Crystal Spirit, habang si Noriko naman na nasa library ay biglang lumabas at sinabi kay Nubei na alam niya na kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, bigla silang nakarinig ng sigaw at nang balikan nila ang silid na pinag-iwanan nila kina Kyoko at Miki ay wala na ang mga ito doon. Naiyak na lang si Noriko at sinabing nakita niya si Fuyori na gumagala sa iba't ibang parte ng eskwelahan, hindi lamang sa library.
Ipinakita rin nito ang listahan ng mga pangalan at ang pagkawala ng mga estudyante ay nakaayon sa pagkakasunod-sunod nito. Sinabi ni Noriko na nakita niya iyon sa lumang libro na susunugan sana niya kaya inisip niya na baka nagalit ang babae na nakapulang jacket. Habang nag-uusap sina Nube at Noriko ay biglang nakita ni Makoto ang babae na papunta sa kanilang silid-aralan kung nasaan si Masaru, kaya agad na tumakbo sina Nube upang pigilan ang pagkawala rin nito. Gayunpaman, bago pa man nila narating ang silid ay huli na ang lahat. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito ay si Noriko na ang sunod na kukuhanin ng babae. Tinanong ito ni Nube kung ano ang dahilan kung bakit nito kinukuha ang mga estudyante, pero hindi ito sumagot at sa halip ay pilit na kinukuha si Noriko. Nagawang mahawakan ni Nube ang kamay ni Noriko at bago pa man sila tuluyang maglaho ay inihagis nito kay Hiroshi ang lista ng pangalan ng isang libro na kailangan umanong mahanap ng mga ito. Napunta ang dalawa sa isang madilim na lugar at doon ay nakita nila ang mga nawawalang estudyante. Sinubukang lapitan ni Nube ang mga ito, ngunit pinigilan ito ni Fuyori. Muli ay tinanong niya ang bata kung bakit nito iyon ginagawa gayong sa pagkakaalam niya ay mahilig lang naman itong magbasa. Sumagot ang bata at sinabing hindi niya maalala. Doon na sinabi ni Noriko na marahil ay ang librong The World's Fairy Tales ang tinutukoy nito. Dahil kulang ang pahina ay ginawa nitong pamalit ang mga estudyante. Napasigaw si Masaru at sinabing kasalanan niya iyon dahil natapunan niya ng juice ang libro, at nang subukan niya na tuyuan iyon ay aksidente naman niyang napunit ang mga pahina. Samantala, kasalukuyang hinahanap ni Hiroshi at Makoto ang libro, nang bigla nilang maalala ang mga susunuging libro ni Ritsuko. Kasabay ng pagkasunog yun ay nakaramdam din ng init ang mga estudyanteng nasa pahina, habang pilit namang inaalala ni Fuyori ang kwento sa librong iyon. Dahil nabasa iyon ni Noriko ay ipinaalala niya rito ang nakalimutan nitong parte ng kwento na siyang nagpasaya sa babae. Dahil doon sa wakas ay muli nang nakabalik sa tunay na mundo ang mga estudyante, at agad na inayos ni Noriko ang mga napunit na pahina ng paboritong libro ni Fuyori, bagay na ikinasaya nito. Linggo ang sumunod na araw at sina Kyoko at Hiroshi ang naka-assign na maglinis sa paaralan. Naisip ni Kyoko na puntahan nila si Nube dahil pumasok din iyon kahit araw ng linggo. Ngunit habang nagtatrabaho si Nube ay bigla na lang nitong hindi makontrol ang kaliwa niyang kamay hanggang sa tuluyan ng masira ang selyo nito. Nang marinig ang sigaw ng guro ay agad na tumakbo ang dalawa para tingnan kung ano ang nangyari doon. Maya-maya pa ay dumating din si Tamamo sa paaralan kaya hiningan ito ni Kyoko ng tulong. Gulat na gulat si Tamamo nang makita ang kalagayan ng kaliwang braso ni Nube at sinabing iyon ang Josh AB of Death. Ayon sa Rikujin Chokosen, ito ay isang panahon kung kailan ang espiritual na kapangyarihan ng isang tao ay higit na bumababa sa loob ng kanyang buhay, at mukhang ngayon ang Jess Hobby of Death ni Nube. Maaari umanong makontrol ng demonyo ang katawan ni Nube hanggang sa ang puso at katawan nito ay magbagong anyo. Labis na nag-aalala sina Hiroshi at Kyoko kaya pilit ang mga itong humingi ng tulong kay Tamamo para mailigtas ang guro. Ngunit dahil masyadong makapangyarihan ay hindi alam ni Tamamo kung ano ang kanyang gagawin. Pilit na umisip ng paraan si Tamamo hanggang sa maalala nito na mas mainam kung maiintindihan niya ang paraan kung saan sinilyuhan noon ni Nube ang demonyo. Mabuti na lang at alam ng dalawang bata ang tungkol doon kaya sinabi ng mga ito na nangyari iyon sa isang paaralang tinuruan ni Nube 3 taon na ang nakakaraan. Ayon kay Hiroshi ay pinapaalis noon ni Nube ang demonyo sa isang estudyanteng sinapian, at doon sinilyuhan ni Nube ang demonyong iyon sa kamay niya. Agad na pumunta ang tatlo sa tinutukoy na silid ng paaralan, at gamit ang isang bilog na animoy crystal ay hiniling ni Tamamo na ipakita sa kanila ang sandali na isinilang ang Oni no Tei. Hindi nagtagal ay lumabas na ang refleksyon ng pangyayari sa silid na iyon 3 taon na ang nakalipas. Nang mga panahon na iyon ay normal pa ang kaliwang kamay ni Nube. Habang nagkaklase si Nube ay nahulog mula rito ang kwintas na may litrato ng dati niyang guro. Inisip ng mga estudyante nito na kasintahan iyon ng guro, pero ikinwento ni Nube sa mga ito kung sino ang babaeng iyon sa buhay niya. Palagi siyang pinoprotektahan ni Minako at halos ina na ang turing niya doon dahil iyon lang din ang tanging nakakaintindi sa kanya. Pero para mapaulayos ang demonyo sa katawan ni Nube ay naging biktima mismo si Minako. Mula noon ay ipinangako ni Nube na paprotektahan niya ang mga estudyante niya gaya ng pagprotekta niyon sa kanya. Umiiyak na dumating sa silid ang isang estudyante upang ibalita ang nangyayari kay Sakhan. Sa pagkakataong ito ay sinabi ni Tamamo na malalaman na nila ang sikreto ng Oni no Tei. Hindi na pinatagal pa ni Nube at sinimulan na nito ang pagpapaalis sa espiritong nakasapi kay Sakhan. Laking gulat nito nang lumabas ang napakalakas na espirito, at maging si Tamamo ay hindi makapaniwala kung paano iyon nagawang talunin ni Nube. Gayunpaman, kumpiyansa si Nube na matatalo niya ang masamang espirito sa pamamagitan ng kakayahang namana niya kay Minako. Ngunit nang subukan niyang kalabanan iyon ay napatalsik lang agad siya ng malakas na espirito.
Pagkatapos ay unti-unti itong lumapit kay Nubei pero hindi na ituloy ng masamang espiritu ang planong pagtapos dito, bagkus ay nakiusap ito na selyohan na siya nito. Doon na nalaman ni Nubei na si Manako pala ang masamang espiritu. Hindi lubos maisip ni Nubei na naging demonyo na ang kanyang guro, at inisip na kung isiselyo niya ang demonyo ay hindi na kailanman makakalaya ang espiritu ni Manako at makukulong na lang iyon sa kadiliman ng impyerno. Gayunpaman pilit na nakiusap si Manako at sinabing huwag siyang alalahanin ni Nubei habang patuloy na tumataas ang kapangyarihan ng demonyo. Dahil doon ay napilitan na si Nubei na selyohan ito at ipinangakong ililigtas niya ang kaluluwa ni Manako mula sa demonyo. Pero habang hindi pa dumarating ang araw na iyon ay nangako rin ito na paprotektahan ang mga bata mula sa masasamang espiritu. Ngayon ay naintindihan na ng tatlo ang sikreto ng Oni no Tei kaya bumalik na sila sa kasalukuyan upang gisingin ang kaluluwa ni Manako nang sa gayon ay tulungan nito si Nubei. Dahil doon ay bumalik na muli sa normal na anyo ang kaliwang kamay ni Nubei bagay na labis na ipinagpasalamat ni Kyoko at Hiroshi kay Tamamo. Habang naglalakad ay iniisip ni Tamamo na naiintindihan niya na ang sikreto sa likod ng misteryosong kapangyarihan ni Nubei.